Ako ba'y hindi mabatid sa matagal mong pagkawala? Malilimutan ko kaya ang butas ng iyong sumpa, ang aking buhay? Pag-ibig na wagas na agad ding humantong sa wakas. Maria! Sa banta na sakay ng kanilang paghihiwalay. Bakit mo ako iniwan, Ibarra? Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Bapur Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Dito'y nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Hay, bakit nga ba ako nakasakay sa barkong ito? Kung hindi lang sana nakasakay ang mga Pilipinong Indio dito, ay tiyak na uusad ang barkong ito. Kasalanan mo talaga ito, Don Tiborcio? Kailangan natin ang katalinuhan ng mga siyentista upang masolusyonan ang problema. Kung hindi, walang mangyayaring tag-ulan. Hindi. Hindi na natin kailangan ng mga siyentista. Karanasan lamang ay sapat na iyon. Obligasyon, komunikasyon, mabagal ang pag-usad sa Bapur Tabo. Mga simpleng problema ay kinakailangan lamang ng simpleng lohika. Ba't ka ba nakikisali? Hindi ako sangayon sa inyong mga opinyon. Maraming bayan na maaapektuhan. E di madamay, Senior Simon, magkakagulo at magkakaroon ng pag-alsa. Marami naman ang maapektuhan. Ilang beses kong sinabi sa inyo sa mga nag-aakas ng katutubo. Tuhan, si Paleng-Asyon. tigilan mo nga ako sa kababelasyon mo dyan. Nakakairita! Nagharap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang wawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano iyan? Kailangan lamang nating pilitin ang mga bayang magkakalapit na mag-alaga ng mga pato. Sa pamamagitan nito, ang panghihinain ng mga susong maliliit ang siyang magpapalali sa mga wawa. Pero Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, dadami ang mga balot. Mabuti pa'y matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng maduming balot. Estupido ka, Don Custodio? Si Telesforo, mas kilala bilang Tales, ay anak ni Tandang Selo. Inaalagaan niya ang isang bahagi ng kagubatan dahil sa palagay niya ay walang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon ang kanyang ama, asawa at mga anak. Sa kakapusan ng pagkain at sobrang kapaguran, sumakabilang buhay ang kanyang asawa at kanyang anak na si Leonoro. Ay, hindi ko na kumaya. Anak, kumapit ka anak. Iniwan na nga kami ng iyong inay, pati na naman ikaw. Tay, lumaban ka. Pagkamali man ako sa lahat ng itinupad ko, maniwala kaya siya sa akin? O dakilang kaluluwa? Malapit na dumating ang iyong pinakahihintay. Saan mo ito pinauubaya? Sa mga ikinaukulan. Malapit na! Malapit na! Madilim pa ay gising na si Julie. Naisip niya na magkaroon ang himala ang birhen, kaya't lumapit siya nito. Bakit nagpapalungkot ako? Hindi ko dapat iniisip ang mga problema. Mag-aaral ako sa magandang eskwelahan upang hindi tayo pinagsasalitaan ng masama. Julie! Julie! Araw na nang lumipas ang dalawang paghihimagsik ni Basilio at Simon. Ngunit sa kanilang tahanan ay siyang pagdating ng mga tao. Nais ni Basilio na sabihin ang mga babala nito. Hoy, Sagani! Anong ginagawa mo dito? Umalis na tayo, alang-alang sa Diyos. Bakit ako aalis, Basilio, kung gising pala siya? Gusto mo bang mamatay? Hindi! Gusto ko na siya makita sa huling pagkakataon. Mula naman sa bahay ni Kapitan Tiago, makikita ang mga padreng nagtatalo. Totoo ang iyong sinasabi. At bakit hindi? Mas maraming mga magnanakaw kaysa mga sinasabi ninyo. At bakit ako, hangal, punyales, walang makakaalam sa aking sulat? May nais kong hulihin ng Guardia Civil sa inyong tahanan, Padre Florentino. Umalis sila sa pamamahay ko at sabihin mo ngayon din. Huwag mandalo, patay! Ako
ako'y mag-iimpake at ako'y aalis na. At baka maabutan ako ng mga gwardyang sibil. Hindi ikaw ang sinasaad sa sulat ni Bosyo. Yun ay si Simon. Simon! Simon! Okay ka lang ba, Simon? Ako'y nagpapasalamat sa iyo. Matatapos na rin ang aking paghihirap. Bakit ganyan ang iyong sinasabi? Gusto ko nang mamatay. Ako si Crisostom Ibarra na nagpapanggap na sila upang maghiganti. Hindi! Simon! Simon! Hindi! Simon! Matapos mamatay si Simon na siya palang si Crisostomo Ibarra, pinakita ng kwento ng tunay na pagbabago ay hindi nakakamit sa paghihiganti, kundi sa kabutihan, pagmamahal sa kapwa, at sa makataong pagkilos para sa kalayaan ng bayan.